Basahin muna natin yung 1 John chapter 4 verses 13 to 18. Si John ang talagang very close sa lahat ng disciples. Si John ang very close kay Jesus. Kaya naman ang kanyang pahayag lagi ay tungkol sa karakter ni Jesus. Kilala niya si Jesus. At si Jesus naman ay malapit din sa kanya. Kaya ang tawag sa kanya ay the Beloved. Mahal siya ng Jesus. Bakit? Kasi siya yung laging lumalapit. Sa The Last Supper, siya yung madikit kay Jesus. The rest, kanya-kanya silang business. Kaya masukat ang inyong relasyon sa Diyos kung gaano kayo lumalapit sa Panginoon. Kaya dito mababasa natin, ang nakita niyang dominant na karakter ng Diyos ay love. Pag-ibig talaga. Kaya sa mga panimula niya, nagdama namin, nakita namin, hawakan namin, si Jesus, puno ng grasya, puno ng pag-ibig. So ito yung part lang ng sinasabi ni sulat ni John tungkol kay Jesus. So babasahin natin verse 13 hanggang 18 na. Babasahin mo na yung 13 kaysa 14 hanggang matapos natin. We know that we live in Him and He in us because He has given us of His Spirit. Kaya support Him. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in Him. 16 kayo. Kasi may mga Kristiyano talaga na puno ng asar, no? Puno ng konting kibot lang tampo na kaagad. Konting kibot lang nanghusga agad. That's not the character of love. And then sabihin niya, nagpa-Bible study siya, nag-share siya, nagtatite siya. You know, anong tawag ng Panginoon Diyos sa mga taong gano'n? Parang hypocrite, no? Para sa iyo. Tuwan-tuwa sarili niya kasi hindi siya tulad ng magnanakaw na to, katabi niya kasi nagpipray. Tulad ng magnanakaw na to, makasalanan. Kumantala ako, Panginoon, nagtantay ako. Nagsishare ako, nagba-Bible study ako. Alam niyo, after that, yung dalawa, sabi ni Jesus, hindi kinalugdan yung pariseo. Ang kinalugdan yung magnanakaw. At sabi lamang ay, Panginoon, patawad. Isang makasalanan. Dinalago ka na kanyang sarili at umalis na siya. Sabi ni Jesus, mas natuwa ang Diyos doon sa magnanakaw kaysa sa isang pariseo. Kasi kung may pag-ibig kayo, walang tampo, walang panghuhusga, walang pagmamaliit. God is love. At gayon, yung mga signs ng hindi pag-ibig, kasinungalingan sa isang tao. Ang tawag doon ay hypocrite. Huwag tayo maging hypocrite po, no? Sa harap lang, sa Bible study lang, sa Sunday lang, sa kabutihan lang, sa blessing lang, mga Kristiyano, pero may problema, may kaaway, merong nasasama ng loob, wala na, hindi na maganda. Kaya sabi rito, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Sige, 17 ako naman. In this way, love is made complete among us so that we will have confidence in the day of judgment. Because in this world, we are like Him. Meron ba ba? 18. Kayo. There is no fear in love. Perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. Love and fear is not made perfect love. Ayan ha. Hindi may takot na nag-aalala kayo. Hindi yung takot. Natural lang yan. Hindi yung takot na kinaba kayo kasi there is a new situation. Hindi yan. Ang takot doon ay hindi kayo maasa sa Panginoon. Okay?
Kapag kayo ay matatakotin dahil natatakot kayo sa problema, sa pera, no? Hindi pa perfect ang inyong love. At lalo na, yung mga takot mamatay, no? Hindi pa perfect ang love. Kasi pag nagtaas ang kamay, sino gusto mapunta sa langit? Lahat ng Kristiyano nagkataasan. O sino gusto mauna? Wala na. Wala na. Ibig sabihin, even the face of death, di ka natatakot because you are not afraid of death. The one who fears is not made perfect in love. Okay. So, i-describe niya ang love dito ni John na it must be a natural to us in character, in thinking, in living. Hindi ito sa salita lang, mahal ka ng Diyos, mapagpatawad ng Diyos, pero hindi siya marunong magpatawad, ay pokritahan. Mahal ka ng Diyos, pero hindi naman nagbibigay, ay pokritahan. Dito, yung describe niyang faith ay hindi lamang sa salita, hindi lamang na describe niya, but it is a practical love. Dapat makikita sa buhay. So, isa sa mga pinagkakakitaan, wala pa kayong pag-ibig sa Diyos. Because fear is opposite of love. Kapag may pag-ibig kayo, hindi kayo takot sa inyong asawa, sa inyong kapatid, lalo na sa mga kaaway. Kasi you know that love protects you. You know that love acts for you. You know that love is nothing against you. Walang kalaban ka talaga kung ikaw ay may pag-ibig. At higit sa lahat, kung ikaw ay puno ng pag-ibig sa Diyos, isa lamang ang kinatatakutan nyo. Isa lang. Wala nang iba. Ang magkasala. Kasi, ang kasalanan ay you are displeasing God. And you love God. You say you love God. Ngayon, dinidismiss nyo. Ngayon, hindi niyo siya kinanulugdan. Ang kinanulugdan niya yung sarili niyo, ang ibang tao, hindi ang Diyos. It's not love for God. Isa lamang ang kinatatakutan natin. Yung bang hindi mo siya na magbibigay ng kaluguran. At ang hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, ang unang-una yung mag-oppose ka sa gusto niya. Mag-oppose ka sa kalooban niya. Mag-oppose ka sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. And that is the only fear na gusto niya nakikita sa buhay mo. Yung takot na magkasala. Yung takot na mag-displace ang Diyos. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa kasal, kami nagkakasal. Last ministry na yan yung Pastor Bano. Kasi sabi niya, bago siya dumating, nagkakasal ang mga tao at kumakain. Mga last ministries na talaga yan. Lagi kong sinasabi sa kasal, pag sinira nyo ang relasyon nyo, because God is a God of relationship. The first relationship na tinatag niya ay relationship ng tao sa Kanya. Let us make man in our own image. Pangalawang relationship na malaga ay ang pag-aasawa. Hindi tradisyon at kultura ang pag-aasawa. Ang kasal, hindi tradisyon itong ginagawa natin. This is the will of God. He is the author of this. And the third are the rest. Pumayo ngayon pagpakarami. Yun yung pamilya, kamag-anak, bansa, no? Classmate. The third na yun lahat, the third. The second relationship, the most important, ay yung pagkakasal. At lagi ko itong sinasabi, alam niyo kapag sinira niyo ang inyong relasyon, ang unang nasasaktan, hindi kayo mag-asawa, hindi ang inyong anak, hindi ang inyong mga magulang. Ang unang nasasaktan ay ang Diyos. Yes, ang unang nasasaktan ay ang Diyos. Because He created it, He authored it, and ngayon sisirain niyo lang. The same way with us. Ayaw niyang nasisira ang kanyang gusto. Ayaw niyang nasisira ang kanyang plano. Kung mahal niyo ang Diyos, ang una niyo munang pahalagan ay ang kalooban niya. At kalooban niyang ma-preserve ang relationship. Manalo ka man sa argumento, pero pareho kayong talo kasi nasira ang relationship.
Nanalo ka man na ikaw ay totoo, siya ang mali, talo pa rin kayong pareho kasi nasira ang relationship. Maging sa church, maging sa mga kapatid, maging sa mga magkakapitbahay. Pag ang relasyon nyo nasisira, pareho kayong talo. Kaya mahalagaan po natin ang ating relasyon dahil siya ang may akda ng lahat ng relasyon. Maging sa kapitbahay nyo. Kahit na kayo magsabihan na walang kwenta, alang-alang sa pagiging magkapitbahay, huwag niyong patulan. Magpakita pa rin kayo ng kabaitan. Kasi kapitbahay niyo yan. Mas mabuti ang taong malapit sa iyo na kapitbahay mo kaysa kapatid na nasa Mindanao. Mas makakatulong yan. Kaya iturin niyo mga kapitbahay niyo na mga kapatid na rin. Mahalin niyo mga kapatid niyo. Ang mga kapitbahay niyo. Lalo na sa pamilya, lalo na sa mag-asawa, dahil ang relasyon na nagbubuo niyan talaga pag-ibig. Kung wala kayong pag-ibig, no? Magpag-ibig, iniibig niyo ang inyong sarili, ang inyong profesyon, ang inyong damdamin, ang inyong laman, mali. You are destroying God's purpose. He is the author and God of relationship. Let us preserve the relationship, especially sa church. Ang pangit talaga, away-away talaga sa church. Di balik kayo na malamangan, di balik na kayo siraan, huwag lang talagang magkaroon ng bituwaan sa loob ng church. Sa pamilya, sa kamag-anak. Kaya ang pangit talaga yung mga sumbatan, yung pataasan, it destroys relationship because relationship, the foundation is love and God is love. Love. Isa lamang katatakutan nyo ha. Huwag kayo matakot sa pera, huwag kayo matakot sa sakit, huwag kayo matakot sa anumang bagay, ang magkasala. Now, ano ba ang kadalasan naman kinatatakutan ng bawat isa sa atin? No? What do we fear? And remember, the antidote of fear is love. Love of God. Unang-unang kinatatakutan talaga ng tao, lahat ng tao, maging anghel takot, ay ang impyerno. Lahat, pati ang mga anghel takot sa impyerno. Hell is the greatest fear of the soul. Hindi nyo man nakikita pa yan, hindi nyo pa nadarama yan, hindi nyo pa nararanasan yan, but God oversee that already. Alam niya na lahat tayo ay takot sa hell. Kaya nga sa kabila ng ating takot, inunahan niya na tayo para hindi nyo maranasan ang hell. Jesus Christ died for our sin. At nung namatay na si Jesus, sabi niya, huwag na kayong matatakot. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, at pinahalaga niya na iligtas ang tao sa krus kaysa kay Jesus. Kaya tama po yung yung piliin ng tao doon. Akala lang natin, galit na galit tayo sa mga tao na pinapili ni Pilato, no? Sabi, sige, meron akong bonus tuwing Paskwa. Pag ako tuwing Paskwa, nagre-release ako ng kriminal. Sino gusto niyong i-release ko? Sino gusto niyong pakawalan ko dahil ito yung bonus ko sa inyong mga tao? Gusto niyo bang palayain ko si Jesus na inyong hari? O palayain ko na si Barabas? Kilala naman si Barabas, mamamatay tao yan. And then, nagsigawan nila, si Barabas! Si Barabas! Napag-ibig ngayon si Barabas. At kayo naman, mga nagbabasa, galit na galit kayo sa mga tao, mga loko talaga itong mga hudyong to. Pinili ba naman si Barabas? Wala namang kasalanan si Jesus. Maging si Pilato, kumpinsidong walang kasalanan si Jesus, pero pinili ng mga tao, magnanakaw, martyrer, at paulit-ulit pa sa kulungan. Sa palagay nyo, mali ang tao. Hindi, tama sila. Tama ang pinili ng mga tao. Kalooban ng Diyos na pili ng tao si Barabas. Bakit? Kasi kung si Jesus ang pinili niyong palayain, wala tayong kaligtasan. Kung pinili ng mga Pariseo, ng mga saserdote, ng mga taong mga hipokrito, sa harap ni Jesus, si Jesus pinalaya, mali yun,
Mali. Kaya tayo galit na galit na, no? Pero actually, kalooban ng Diyos na piliin ng mga tao. Dinalig na sa puso yun, inalaw na ng Panginoon. Hindi nila pipiliin si Jesus. Dahil once na pinili nila si Jesus, wala namang kaligtasan ang bawat kanyo. Tama ang mga tao na pinili nila ang isang makasalanan para lahat ng makasalanan, kasama na si Barabas doon, ay mapatawad sa lahat ng mga kasalanan. At yun ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila na tayo makasalanan, minahal na tayo ng Diyos. Yun ay halimbawa ng Diyos ay tulog ng pag-ibig. And that is the showcase of God's love. Sa kabila na kayo makasalanan, sa kabila na si Jesus ay walang kasalanan, mas pinili ng Diyos, iligtas tayong mga makasalanan at mapahamak si Jesus sa krus. Para naman kapag siya ay muling nabuhay, tayo naman ang kanyang ililigtas. Praise God. At yun ang kaligtasan natin. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, because of that, kung tayo ay inibig na ng Diyos, kung makasalanan pa, how much more na tayo ay, si Jesus ay nabubuhay na sa ating puso. There is no need to fear. Una, sa hell. Huwag na kayong matakot na mapupunta sa impyerno. There is no need to fear of judgment. Wala nang guilt feeling. Pangalawa, pinatatakutan ito, death. Death is not a painful experience. Experience ko yun. When I was in near death, naubos na ang dugo ko. Ang sarap mahiga kung saan ka mahiga. Di ba, mauntog ka na, basta pahiga ka na lang. Well, mawala na pala ako ng dugo nun eh. Pero mo, litro-litro na nawawala sa dugo ko. So, parang nananaginip na ako, lumulutang, narinig ko yung mga boss na pagdilat ko, liwan-liwanag. Death is not a painful experience. Kaya lang tayo takot mamatay kasi yung new experience na hindi natin alam kung anong mangyayari. But God assured us, death is a door to a new dimension. God will bring you to His true kingdom. It is spiritual. Kaya sa kalangitan, kapag kayo ay umiwalay na sa inyong kaluluwa, may kita nyo talaga liwanag, puro liwanag, hindi dilim. In-experience that. Talagang liwanag. Nakakasilaw, hindi mo na makita pakita para mga kaluluwa. Nagagalawan, nagtatakbuhan. Sila mali, nakikita para mga kaluluwa. Ang puti nila, liwanag talaga. Kaya literal na ikaw ay nasa liwanag. Makinig ka sa mga experience naman nung malapit na rin mamatay. Alam niyo, na-experience nila ang kadiliman. Mahatma Gandhi nung siya'y mamatay, bago mamatay. No? Mamamatay na siya bago siya mamatay. Sabi niya, puro kadiliman. Kapitbahay natin dyan, nung siya na-disgrasya din sa motor, at siya ay talagang mamamatay na rin, nagdidilim ang kanyang paligid. Nakadilat pa siya doon. Literal, ang ikaw ay nasa liwanag. Literal na ikaw ay nasa kadiliman. We are already in life, kaya huwag kayong matakot sa kamatayan. Death, physically, is not painful. And praise God, ang imalalam nyo, si Maymay, natutuwa ako, ngayon ko lang na-realize, namatay siya ng walang pain na nararamdaman. Pero pareho sila ng naramdaman ng sakit ni bahay namin, masakit yung dito niya, kung ano, si Romel din, bago mamatay, mga para-para na, ang sakit, sigaw siya ng sigaw at nagmumura na sa sakit. But si Maymay, namatay at namatay siya, wala siya kumindang sakit. Basta bumulagta na lang. For God, children, hindi niya alaw na saktan kayo, pahirapan kayo. Death is not a painful experience para sa Panginoon. Ililipat lang kayo talaga mula sa physical na kaharian tungo sa spiritual na kaharian. So don't fear death. Kaya lang kasi tayo natatakot kasi yung pag-new experience, natatakot, yung takot na talagang takot na may mangyari sa iyo. New experience kasi ito eh. Ulan nung nilabas ko yung aking eliminator. Wow. Nabanggit ko. Bagong eliminator nga pala ako. Praise the Lord. Regalo sa akin ng Panginoon yun. Kasi talaga sinasabi ko na sarili ko, Lord, yung pera ko,
ititreat ko naman ang sarili ko. In my 60th birthday, pa-birthday ko yun sa akin. At tinupad niya. Kapag ako yung pinakutang ni Popo, ng 270 patagdag, kasi magintag yung pension. Bababa ako doon sa pangalawang gusto ko, yung tawag doon, yung pineli na lang, sige, 240 na. Inaano ko na yan, condition. Kasi pag si Papa sinabi, ang laki-laki naman! Hindi yun pag utangan mo yun, maangas yun Maangas yun, Ian, tandagan! Pero pag hindi lang nagit sige na naman, birthday mo, pa-birthday ko sa sarili ko Hanggang sa later on, ako minsin ko na rin, pero nakihan ko lang daw. Hanggang isang taon. Ayaw niya masusobrahan So, dinagdagan niya, excited. Ngayon, nilabas ko yung motor. Hindi naman ako takot magmotor. Alam niyo, kinaabahan ako. Kasi, unang-una, hindi ko kapisado yung motor. Kabado talaga ako, natatakot ako. Yung any new experience sa buhay ng tao, nakakatakot. The same with death. Hindi tayo takot mamatay. Takot lang tayo kasi sa new experience. Pero sabi ng Panginoon, hindi dapat kayo matakot. Because love, removes fear. Pinupuno kayo ng pag-ibig ng Diyos, yan ang gusto niya. Inaalis niya, ayaw niya kayo matatakot sa buhay niya, sa buhay niyo. Yan ang gusto niya. Yan ang kalooban niya. So, you don't have to fear now hell because Jesus Christ died like in the hell. You don't fear death because you are the children of God. Protektahan kayo sa anumang uri ng painful experience ng death. God loves you. Tulad ni Meg, later ko lang na-realize na namatay siya ng maayos. Ang ganda pa ng libigan niya, bago, hindi lang nakapato. Naging maganda pa yung kanyang libig. Talagang hinanda na rin siya for that day. And ano ba yung kinatatakot natin? Losing your properties and possession, your health, yung possession nyo. Huwag kayong matakot. Diyan ngayon matetest ang inyong faith. Because if you feel God, if you feel situation, kulang pa rin ang inyong pag-ibig sa Diyos. Parang nagdadaw kayo, parang nagdududa kayo, parang kayo asawa na hindi hindi ka settle sa iyong asawa, baka may kinakaliwa ka. Ang Diyos, mahal kayo. Kung talagang mahal kayo, settle kayo sa inyong damdamin that anything na mangyari sa inyo, nandyan siya dahil ang pangako niya ay totoo. Don't be afraid of losing possession. Hindi niya naman talaga tatanggalin yan. Maaaring pinatatatag lang kayo o maaaring may mas magandang ibibigay sa inyo. Even our health, that's why we have healing. Now, sinabi niya rin dito, alam niyo kung bakit tayo, kapag kayo ay takot na mawala, nandun ang sinabi niya sa pakbok na to, huwag niyong ibigin ang daigdig. Dahil kung iniibig niyo ang daigdig, hindi niyo talaga iniibig ang Diyos. Ang mga umiibig sa daigdig ay wala talagang pag-ibig sa Diyos. Mas mahal pa rin nila mga bagay na material. Ang mga bagay na material, walang buhay yan. Ang inibig nyo ay nakaka-respond ng pag-ibig din. Yun ang Diyos. Pero ang bagay na yan, hindi magre-respond ng pag-ibig yan. Yung bahay nyo, ginagamit nyo lang yan, pero hindi kayo ibigin yan. Yung mga damit nyo, manluma yan, hindi kayo ibigin yan. Yung fashion nyo, hindi kayo ibigin yan. Pampayabang lang yan. Ang ibigin nyo, yung merong ability na mag-respond sa inyo ng pag-ibig din at bibigay ng kasiyahan, kapayapaan at makakausap mo ng madadama mo kundi ang Diyos at ang pag-ibig na everlasting. Huwag yung ibigin ng mga bagay na patay. Mga bagay dito, mga patay yan, mga walang buhay yan. Hindi magre-respond yan. Para yung mga idol noon, mga baka, wala namang buhay, gagawa lang ng ginto. Bini-worship nila pero wala namang response. The same with things. Kaya huwag yung iibigin ang daigdig. Walang buhay yan. Hindi magre-respond ng pag-ibig sa inyo yan. At ang umiibig sa daigdig, kasama ang kanyang puso, kasama ang mga passion, kasama ang mga nasa, ay ang totoo ay hindi umiibig sa Diyos.
Ang sinasatisfy niya lang ang kanyang laman. Pero ang iniibig nyo, kung yan ay hindi nyo ibigin, ang iniibig nyo ang Panginoon Diyos. God will respond to you. That true love. Meron kang kagalakan. Meron kang inspirasyon. Meron kang katatagan. Meron kang talino. Alam mo na ito ay maayos. Magkakaroon ka ng kakaibang talino sa iyong pagiging relasyon, pagre-relasyon, sa iyong trabaho, sa pagdidesisyon. Nagre-respond ang Panginoon Diyos kesa sa mga bagay na ninanasan niyo. Huwag mong ibigin yan. So, huwag kayong matakot sa mga bagay na yan. And ito pa ang kinatatakutan natin. Hidden sin. Yung ba mga kasalanan na alam natin? Yung pangit, immoral, yan. Huwag kayong magtatago ng mga hidden sin. Wow. And ang sagot niya ng Panginoon ay, kung i-confess nyo lang ang inyong mga kasalanan, patatawarin kayo ng Diyos. Maging immoral man yan, maging kriminal man yan, maging pagrelasyon man yan, patatawarin kayo ng Diyos. Pero may kasunod doon. Another fear natin, oo, pinatawad ka na, pero tinutuloy mo pa rin. Ginagawa mo pa rin. Continuous sin. So 1 John 3:5, sabi ng Panginoon, ang umiibig, tunay na umiibig sa Diyos, hindi niya inuulit ang pagkakasala niya. Ang tumutuloy sa kasalanan ay hindi naman talaga tunay na umiibig sa Diyos at hindi niya kilala ang Diyos. Pero kung kilala niyo ang Diyos, takot kayo magkasala, takot kayo madispisya, at ayaw niya nang ulitin yun, umiiwas na kayo kasi ang takot niyo, baka ang Diyos ay hindi kayo hiwalayan kayo ng espiritu niya, mawala ang inspirasyon, mawala ang kasiyahan, puro takot na papalitan ng takot. Kaya sabi ng Panginoon, anumang uri may kasalanan kayo, just say it, patatawarin kayo, pero huwag nyo nang uulitin. Yung lagi niya sinasabi sa mga pinagtatawad niya kay Magdalena, o hindi na rin kita kukondinahin, pero huwag nang uulitin na. Binilin-bilin niya yun. Those are the things na kinatatakot natin. Hell, death, losing the properties in health, hidden sin, or yung, ba't gusto nyo ulitin? Huwag. And always think of this. Always think of this. God is love. Pakinggan ko. Always think of it. And this is the content of 1 John. God is love. God is love. Whoever lives in love lives in God. And God in Him. Imagine ninyo, may gagawa kayong hindi gusto ng Panginoon. Natutuwa ba kayo nun? Hindi. Guilt feeling. And guilt feeling is combined with fear. Takot pa rin kayo. Because love drives out fear. Sa mga umiibig sa Diyos, at unay na umiibig na sa Diyos, tiling mo naman sa kayo. Walang bahid ang kasinungalingan ng Diyos. Walang bahid na masama ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng bagay na gusto niya sa atin, puro para sa ating kabutihan lang. Kaya huwag kayong matakot sa mga bagay-bagay na yan. The true love drives out fear. Now, lalabas kayo na masaya, lalabas kayo ng panatag, lalabas kayo na may assurance. Kasi alam nyo, ang Diyos ay sumasa inyo at hindi kayo papabayaan. Panginoon Diyos, salamat. Sa lahat ng bagay, ito man ay spiritual, ito man ay relasyon, ito man ay pisikal, ito man ay material. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang gumagawa at Ikaw nagpaplano para sa aming kabutihan. Ikaw ay puno ng pag-ibig. Ikaw ang totoo.
Ikaw ang mananatili, ikaw ang magpakailanman. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay hindi lang para sa lahat na ito, maging sa kumiyaya namin makawalang hanggan. Panginoon, makikita ang inyong kapabuyayan sa buhay namin. Makikita ang inyong pag-ibig sa akin. At ang namin ang inyong pag-ibig. Lord, ibigin namin ang mga bagay na binibigay sa akin. Ibigin namin, Lord, ang relasyon na binubuod mo sa akin. Ibigin namin ang mga tatanong na namin sa akin. Dahil kayo ay Diyos na pag-ibig. At ang pagkaling nagkakaroon ng tawag mo, ilayo mo sa puso, ilayo mo sa kapamaman, ilayo mo sa pagkasitero, ilayo mo kabilangan sa gawa ng masama. At ang gawin sa sinaga sa inyo sa sinaga. Wala na iba, nasa sinaga mo. Pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos. Nagkakayon ang kanyang isensya. At ang pagkakaroon niya ay may nabibigay. Mamabasa ito ang kanyang espiritu